Hello mga ka-riders, good day Renzo Classic and welcome back to my channel. So for today's video mga ka-riders ay gusto ko lang i-share sa inyo itong ating legendary YTX 125. Kasi 5 buwan at 15 days ko po siyang hindi nagamit kasi last year on board nga tayo. So ang motor nito is 5 years na po. Marami na rin napalitan, in fact na overhaul na siya. But still okay pa rin kasi nga yung mga ganitong klase ng motor is low maintenance. Madaling i-maintain, madaling gawin, madaling ayusin at madaling hanapan ng mga pyesa. But last year, or this year pala, experience ko, another experience sa motor na to. Kasi nga, hindi siya nagamit for 5 months and 15 days. So, ang nangyari, nung last week, or last day of November, nung tinatry na paandarin ng anak ko, hindi na siya umandar. So, main reason ko nga, gaya nung sinabi ko sa last upload ko, is yung battery. So, yun. Kaya ang ginawa ko, after kong linisin ang motor na ito, pinalitan ko ng battery. So ako na lang gumawa nung kasi madali lang naman yung mga ganong basic DIY kaya natin gawin yun. Pero pinalitan ko siya right after kong linisin kasi sobrang dumi nga nito, no? Kita nyo naman sa video na to. And then after linisin ay dinala ko sa kasa dun sa kaibigan natin na si Ryan. So yun, pina-check ko yung motor kasi nga sabi ko ayaw nang umandar, kahit yung kickstart ayaw umandar. Pero may power. Kasi nga bago na yung battery. So, nung pina-check ko sa kanya, yun. Nakita nga niya na nagkaroon ng problema sa carburetor. Kumbaga nag-overflow ang nangyari. Kasi nga hindi nagamit Hindi talaga napaandar sa kalsada itong motor na to. Pinapaandar. Pero hanggang pinapainit lang. Kumbaga pinapaandar mo for 2 to 5 minutes or minsan 10 minutes. Para lang mag-circulate yung oil sa buong makina, pero hindi pala yun advisable. Dapat talaga kung may kakilala kayo, kamag-anak, kapatid or anak nyo na marunong magmotor, dapat pinapaandar at dinadala nyo sa kalsada, as in pinapatakbo sa kalsada para yung engine oil ay mag-circulate sa buong makina. Kasi pag hindi, pinapainit lang ay parang na-stuck lang siya dun sa loob. So yun, pinaayos ko at yun, maraming nakitang gasolina na nandun sa loob ng makina mismo. At ang isang naging mali ko pa, hindi ko napaalalahanan yung anak ko na after paandarin ng motor, dapat ituon sa gitna yung kanyang fuel cap lever para yung gasolina hindi tuloy-tuloy na dumadaloy sa makina. Kasi ang mangyayari, pag ginayaan mo yun tapos ilang buwan na hindi nagamit, siyempre papasok talaga sa engine yun. Kaya nung pinagawa ko to at nagpalit ng engine oil, ayun, punong-puno yung makina ng gasolina. Ultimo yung kanyang spark plug ay nabasa na ng gasolina. Hindi na naremedyohan kahit anong linis yung spark plug, ayaw na rin gumana. So, pinalitan na rin. Then right after that, nilinis na yung carb kasi nga na-stuck ng matagal. So, maraming mga small particles na pumasok sa kanyang mga jettings. At nilinis na rin na maayos. At pinabugahan ko rin pala ng gusto yung makina niyan kasi para talagang mabuhos lahat ng gasolina sa loob ng makina. Pero advice sa akin ni Ryan is balik daw ako after 2 weeks para engine flushing para totally mawala na yung buong gasolina sa makina niya. So yun, after malinis ng carburetor, palit ng engine oil, palit ng spark plug at oil filter, ang ginastos ko pala including na yung kanyang labor umabot lang ako ng 930 pesos. So, ganun, pagka kakilala mo na talaga, so fresh yung kaibigan na lang yung singil sa'yo. And yes, after that, finally, balik na sa normal ang ating legendary YTX 125.